Isa kong mambabatas ang nagbibigay diin na magkakaroon po dapat ng oversight sa usapang joint exploration dyan sa may West Philippine Sea at itinutulak din itong pagkakaroon ng bukas na usapan o itong transparency sa naturang oil deal. May update po dyan si Bomboy sa Cotoner. Mas pinaigting ng ilang mambabatas ang panawagan para sa mas mahigpit na pagbabantay ng Kongreso sa planong muling pakikipag-usap ng Pilipinas sa China hinggil sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Akbayan Representative Chel Jokno ang panawagan na gamitin ang oversight powers ng House Special Committee on the West Philippine Sea upang masusing busisiin ang naturang negosasyon. Ayon sa kanya, mahalagang matiyak na ang anumang kasunduan ay naaayon sa batas at tunay na nagsusulong ng pambansang interes. Samantala, sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Representative Jokno, binigyan din niya na dapat maging bukas sa publiko ang lahat ng detalye ng usapan dahil ang likas na yaman ay pag-aari ng mamamayan. Anya, ang mga lihim na kasunduan ay maaaring magdulot ng pagdududa at magtaas ng mga red flags. Giit pa ng mambabatas, dapat malinaw sa anumang kasunduan na ang Pilipinas ang may pangunahing kapangyarihan sa joint exploration at kinikilala ng mga katuwang na bansa na pag-aari ng Pilipinas ang oil at gas resources sa nasabing lugar. Unang-una, kailangan na kasama sa kasunduan ang provision na ang batas ng Pilipinas ang dapat iiral kung sakasakaling magkaroon ng anumang away o dispute. So dapat Philippine law must govern. Pangalawa ay dapat kinikilala kung sino man bansa yan, kung China yan o kung kahit ibang bansa, na yung kukunin na oil and gas ay pag-aari ng Pilipinas subject to the sharing na kung ano yung maging usapan, kung 60-40 ba, kung ano man. Basta ang talagang importante ay kinikilala nila na galing sa atin at ang may-ari niyan ay ang Pilipinas. Dagdag pa niya, kung hindi susunod ang China sa mga batas at kondisyon ng Pilipinas, mas mainam na maghanap na lamang ng ibang bansang handang makipagtulungan ng walang komplikasyon. Yun nga ang isang problema dahil nga pinipilit ng China na yung West Philippine Sea at saka yung mismong decision ng arbitration court ay hindi nila ginagalang. Kaya ako mas maigi siguro kung maghanap din tayo ng ibang mga bansa na willing pumasok sa ganyan na klaseng kasunduan para wala ng komplikasyon. Ngayon, at the same time, kung sakali na papayag ang China doon sa condition number 1 na kinikilala nila na yung oil at gas doon ay ownership ng Pilipinas yan, at pangalawa, ang iiral ay ang batas ng Pilipinas, baka maaring maging source din yan ng mas malaking at mas malawak na pagkakaintindihan pagdating sa West Philippine Sea. Nananatiling hati ang opinyon ng mga mambabatas sa issue. May ilan na bukas sa joint exploration basta't naaayon ito sa konstitusyon. Habang may mga tumututol at nagbababala na maaari itong magbigay ng maling mensahe sa gitna ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang inilalabas na malinaw na detalye ang pamahalaan tungkol sa nasabing negosasyon, dahilan upang igiit ng mga mambabatas ang mas mataas na antas ng transparency at pananagutan sa publiko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.